Blessed song ng atong sala, gidayaran ni Kristo sa cross sa Calvary. Amen? Narito magdugay sa mga Biblia because of time. Atong abrihan ang Biblia in the book of John chapter 4. John chapter 4 verse number 46 down to verse 58. Sa mga 54, 46 down to 54. So once again, thank you for coming this morning, and I've been praying that God will always give us understanding no, sa iyong pulong mo na ito ang purpose no, naakasimbahan, no? Dili wala kasimbahan tungod kay gusto na ka mo simba sa Ginoo. But the purpose is naakasimbahan to learn the Word of God. Kaya ang pulong sa Ginoo mao ni ang imong bit-bit, even si mong paguli, okay? Malintan nimo ang mga puntos sa atong mensahe, pero ang pulong sa Ginoo dili mo na malintan. Hangtod sa hangtod, they will stay forever sa atong kasing-kasing. Dito malugay, please stand. Tanata malindog palihog this morning. Basahon tayo responsibly. Chapter 4. John 1, Kapitulo 4, versikulo 46 hangtod sa 54. A familiar story sa Bible. And then, tulakwaan o gamay na lesson karon ligsoon nga buntag. Okay? Kung naa kay Bible ya, turn your Bible in the book of John. Chapter 4, verse 46. Kung wala man, share it to the other people sa atong katapat. Ato silang tudloan or tabangan sa pag-share sa pulong sa Ginoo. Abre. Okay? Ha? Ato na sugdan para mahuman dayta, para makaulit na. Amen. Excited ng uban sa pag-uli. Pag isang sugod, kauli-o na. Joke na bitaw. Okay. Ato ang basahon responsibly. Ako sa 46, kamo sa 47. So on and so forth. Verse 54, sabay taog ba sa tanan. Okay, the Bible says, game sa Bible of verse 46. So Jesus came again into Cana of Galilee, where He made the water wine. Now, remember this, si Kristo gikan daw sa Cana, niadto sa Galilea, nagikan siya sa lugar kung asa gihimo ang ilimnon. Wow, pastor, wala lagi ilimnon sa Bible lagi. Bitaw, na uday ilimnon pero dili makahubog. Amen. Og naapoy makahubog. Wa ka klaseng ilimnon sa Biblia makahubog og dili makahubog. O katong gihimo ni Kristo, dili to makahubog. Okay, verse number 43. And there was a certain nobleman whose son was sick at Capernaum. Verse number 47, kamo. When he heard that Jesus was come out of Judea into Galilee, he went unto him and besought him that he would come down and heal his son, for he was at the point of death. Verse 48, then said Jesus unto him, except ye signs and wonders, ye will not believe. Verse 49. The nobleman said unto him, Sir, come down ere my child die. Verse 50, Jesus said unto him, go thy way, thy son liveth. And the man believed the word that Jesus had spoken unto him, and he went his way. Verse number 54, 1. As he was now going down, the servant met him and told him, saying, Thy son liveth. Verse 52, then inquired he of them that the hour when he began, amen, and they said unto him, yesterday at the 7th hour of fever left him. Verse number 53. So the father knew that it was at the same hour in the which Jesus said unto him, Thy son liveth, and himself believed, and his whole house. Verse 54, to another start begin. This is again the second miracle that Jesus did when he was come out of Judea into Galilee. Now, remember this, muna ikaduwa nga miracle na gihimo ni Christ. The first miracle is what? Gihimo niya ang tubig and to what? Wine. Ilimnon. The second miracle is mauni, giayo ni Christ ang anak sa usa ka halangdon nga tao. Noble means halangdon. Noble means kanang gitawag na halangdon nga tao. Mag-pray ta, Lord, once again, thank you for this morning. Salamat, Lord, na ay Biblia, Lord, nga magtabang na mo sa pagsabot sa mga butang, nga angay mo sabto, Lord God. Lord, wala din nila ang gusto may tamo, Lord God, kundi ang imong pulong, ang imong pag-istorya na mo, Lord God, ang mong kailangan. Lord, help us to believe whatever what you say in us. Ang hope, kung talod God, karoon na po, karoon na buntag, ikaw maghahatag o kadaugan sa matag usa, Lord. Ikaw mag-provide sa tanang kinahanglan, Lord God, spiritually, O God. And even sa mga bisita, Lord, comfort them, help them, Lord, to understand kung unsa ang dapat nila masabtan, Lord, especially ang plan of salvation. Lord, I pray that you use this message tonight, today, to encourage us, to help us, Lord, na manginabuhi, Lord, na sakto dira sa imong tubangan. And hope, O God, ikaw yung maghahatag kadaugan, o wala gini nahimo, Lord, kung wala ka sa mong kinabuhi. We love you, Lord, because you first love us. In Jesus' name,
Amen and amen. Please be seated. Salamat kay Igsoon. Now in chapter number 4, yung mga tanaw ni Igsoon, you can find that Jesus Christ was confronting a person. Una-una, before aning story, si Christ nakamit siya og a Samaritan woman. Tama ba? Katong nasa gitawag sa Jacob's Well, namit niya dito ang usa ka babae nga Samaritanhon, o yang istoryahan na sila, katong Samaritanhon nga time, nakaangkon po sa living water, this eternal life, because of what? Christ. But this is so sa second na pagkapag, so makita naman so second person, makita Andre, the double man, naa siya problema sa iyang life. Ingo sa Bible diya, but before sa ito magyan ang iyang problema, ingo sa Bible diya, when Jesus Christ is came, no? Again into Cana of Galilee, where he made the water and wine, and there was a certain nobleman whose son was sick at what? Capernaum. Now remember this, ang si Christ naa siya gitawag nga Cana of Galilee, and then ang iyang anak naa sa Capernaum, kaya mo tanaw na igsoon, bakit ang kinabuhi sa nobleman sa langgon nga tao igsoon, naa siya ginadala, or naa siya ginabitbit igsoon nga usa ka problema, or in fact, usa ka unsa man, sorrow, or tawag nga, bakit mo diri igsoon sa kanang story, nga ang usa ka sorrow nga man, or ang usa ka sorrow nga nobleman, usa ka naga subo. Okay, na nagasubo ani nga time. O wala ila igsoon nga nagsubo ani usa ka amahan. Okay? Usa ka amahan tungod kay ang iyang anak adunay sakit. Unya kung imong tanaw igsoon, ang sakit nga gibitbit sa iyang anak dili basta-basta. Kay giingon sa Bible diri in verse number dalawa dia. In verse number 47. Ingon sa Bible in the last phrase, ang iyang sakat mao ni, for he was at the point of death. Kung sa gina pastor 50-50 na ni siya. Ibig sabihin, 50 plus 50, 100 na, diba? 50 na ni siya. Ibig sabihin, ang iyang kinabuhi, nagkalisod na, or point to death na, hapit na yung mamatay. But before that, in sa Bible, verse 47, when he heard that Jesus was come out, sa diya kaya nadunggan na si Christ maabot or maadto sa Judea, ito Galilee, in sa Bible, he went, niadtupod siya. And the next word is to besought him, and he would come down, and heal his son, for he was at the point of death. Now, so, unang puntos, ito yung gayon. Unang puntos, bakit Andre? Unang puntos is what? Makakita ka diri ko sa katao, nga saman, sorrowful. A sorrow, as the sorrow of this nobleman. What is sorrow? Kasubo. Ngano nagsubo mo siya? Kaya naay problema. Ngano nagsubo mo siya? Kaya namod, naay trial sa kinabuhi. Na usahay sa atong kinabuhi, musubo, bitag naay problema. Amen? Magkasubo kita or magkaganoon kita o ganang kitawag na kalayahon sa kinabuhi because of problems na ay sorrow in life because of problema. Now, I believe this, na ilahit na problema karon nagsuon nga buntag, pero mas bukat yung problema sa kaning nga nobleman. Kaya naman, as a ginikanan, mauling pinakabukat na part sa among kinabuhi, nga kung ang among anak mo ay magsakit. Usahay gani ang ginikanan, mayingon pa, Lord, unta ako na lang sakit, di lang ang bata, kay ang bata, naglugos na ginhawa. Di ba? Kung imong isipon, igsoon, kani nga time, na ay usa ka tao, diri usa ka nobleman, usa ka halangdon nga tao, nag-ingon sa Bible, igsoon, he was so very sorrowful. O tungod igsoon sa iya pagkaso, sa pagkaproblemado niya, kaya sa Bible, iyang gipangita si Christ. Iyang giadto si Christ. O gusto niya nga si Christ mo ayo sa iyang bata. Now, igsoon, as a parents, as a father or sa mother sa gitawag ng mga anak, it is a very difficult for us. Bukat, sorrow, karang naagi kasubo kung ang atong anak magkaroog sakit. Pero most of the time, why our children magkaroog sakit, dili po na sa tungod nila, but tungod na po sa ginikanan. There are a lot of sin nga itong ginagawa igsoon na sometimes ang atong bata ang mag-antos. Natay mga disobey sa Ginoo nga usahay ang bata na po ang mag-antos. But even see igsoon the sorrow of this nobleman, ang problema na igsoon ng iyang anak is very sick. Ito sa verse nila, and whose son was sick at Capernaum. Ito sa Bible niya, gusto niya nga ang Ginoo mo ayo sa iyang anak, tungod kay ang iyang anak adunay sakit. Now igsoon, always remember, lahi na iyang problema, lahi imong problema karon. Lahi po na akong problema. Pero one thing I know, mao po na sa Bible igsoon, na tanan ta igsoon aduna gid problema. Problema Biblia, dali lang. Please open your Bible, the book of Job, chapter 14, verse 1. Job chapter 14, verse 1. Now, dili ta igsoon exempted sa posible nga problema nga maabot sa imong kinabuhi. Dili ka exempted nga magkaroon kag sorrow, kasubo sa imong kinabuhi. Kaya naman,
giingon sa Bible in the book of Job, chapter 14, verse 1, ato makita dra igsuon a familiar verse o madunggan naman ni kanunay kung naa ka sa mga funeral service kay tungod na ay kasubo but ra out ni ato agian kadali chapter 14 unya po chapter 14 po sa John para sila G para sila chapter 14 like we're talking about troubles we're talking about gitawag na problema na ra out ni chapter 14 in Job verse 1 ingon sa Bible niya man that is born of a woman. Ang usa ka tao nga natao gikan sa usa ka babae. O tanan mo gikan agi sa babae. Kain po kayo, lalaki gikan. Tanan kita tao gikan sa babae. Ingon sa man that is born of a woman is of few days na away son. Mubo lang ang panahon unya sa Bible dia and full of what? Troubles. No, paminaw, igsoon, maybe ugma, lahi ang trouble yung mga tubangon. Maybe next week, lahi na mga problema yung mga tubangon. Maybe next month or next year, lahi na mga problema yung mga tubangon. But I believe this, tanan ay trouble, amen? Dili tanan malikayan. Dili garantiya, risuhanon ka. Dili garantiya na anak ka sa Diyos. Wa na kay problema. Tama na to? Kaya the Bible says, every man that born in a woman, the man that is born of a woman, in few days, sa bubong panahon, it is full of trouble. Pero kung sa ingon sa book of John 14:1, believe in me, if you believe in God, believe also in me. Let your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Wala sa Bible, that's why, in our Christian life, if we have trouble, wala talaing buhaton kung dili musalig lang yun sa Diyos. Amen? Pasalamat, tinay Ginoo. Kaya kung wala yung Diyos ng problema, naambot na lang, usaon na lang. Especially sa mga ginikanan, may mga teenager, kaya igo naman yung kaon sila, igo naman madalag baon, igo naman eskwela. Hey. Sa iyo lang inyong kinabuhi. Pero inyong mga ginikanan, huwag mo kabalo unsay struggle na, huwag mo kabalo unsay nagian na problema na. Pero maski unsay problema na nagian, dili na malikayan, kaya naman, istorya na daan sa Biblia, nga tananta, mga tubak o problema. Tananta na ay troubles in life, and most of the time, mo niya pinakarinto sa sabtan sa buntag, most of the time, nga naatay problema, na ako'y problema, kay gusto Ginoo igsuon, ang atong attention, mo focus niya. Kaya ang tao karon, dili lang mo doon sa Ginoo, kung may problema, mo doon na sila kung magka-problema na. Most Christians today, mo na yung problema na to. Mo doon lang tayo nagalis na kamang-kamang na. Mo doon lang tao nagalis lisod na. But you know what? Pwede mo ka mo doon sa Ginoo nga wala may problema. Amen? Most of us, we face problems. Most of us, problema na punta. Ganun man, tungod kay watay panahon sa Ginoo. Tungod kay watay gahatag o pagtagad sa Ginoo. And most of them igsoon na minaw. Ang kasulbaran sa imong problema walay daan kundi ang imong pag-ampo. Usahay ang pag-ampo sayon kay litukon, pero lisod kay buhaton. Yes, dili ka kayo, okay, nag-ampo ko nimo Brad, nag-ampo ko nimo, probangutan at inuod, pasinangatik ka. But I will pray for you, Brad. But mag-pray ko nimo. The question is, nag-ampo ko yun ka? Kay ay, experience ako na eh. Nakatubangay namin sa tao. Brad, mag-pray ko nimo, Brad. Nilataw ko. Abot na lang pinakabulan. Nakalimot ampo niya. Why? Unta dong, naa pa sa dira unta. Atubangay ba ni? Unta, ampo pa ko sa iha. Kasi di ko mahimong bakakon. Pero mo sa kasi soon, wala itong problema. Muduol ka sa Ginoo, muampo ka sa Ginoo, problemado na ta. Okay, nakuha na to? Most Christians today, wala problema. But this noble man, the same thing is noble. Kaya na mo lang, maumang gapon eh. Doon lang siya kang Christ, noon ka naman. Naala siya problema. O bukaat kayong problema ang gana sa Ginoo sa iya. Yung sa Bible niya, ang yung gana problema yung gana is what? Ang iyang anak nagsakit. Now, people are full of troubles sa Bible niya. But God can help us in our troubles if we can pray in Him. At ang magrang Biblia, lang, Psalms 50 verse 15. O naigsoon, makatabang sa imong mga pag-antos. Tabang sa imong kasubo. Tabang sa imong mga problema. Yes, nananta, lain-lain problema. Maybe tonight, problema ang kwarta, or maybe this morning, dagan ang problema, ginatubang, dagan ka ginahuna-huna. But ayun yung kalimti, ang Ginoo igsoon, God can give you a solution. Chapter 50, verse 15. Okay? Chapter 50, verse 15. Psalms. Ato, agiang dali. Hindot kayo sa verse.
a good verse for us kung naatay trouble in life, kung naatay kasuko, naatay gitawag igsuon nga problema sa kinabuhi. Verse 15, the Bible says, and call upon me in the day of what? Trouble. O pagtawag kamo kanako sa diha nga naa kamo sa kalisod. Sumpay sa verse 15, and I will deliver thee, and thou shalt glorify me, o kung kamo tabangan, o ako mahimaya sa inyong gitawag ng kinamida, and call upon me in the day of trouble. Unsay pamaagi pagtabangan ka sa Ginoo, pag-ampo. Pag-ampo, importante igsoon ang pag-ampo. Prayer is a simple word but it's hard to do. Ang pag-ampo igsoon sa iyong litokon, pero lisod buhaton, pero usaha igsoon. Mga na gini, mag-ampo rin tagad problema. Lord, please help me. Lord, tabahay pa yung problema, Lord. Kung ang problema lang, before that problem, hindi ka mag-ampo, anak. Before that kind of problems, you can pray para ka na problema, maiwasan, dili maabot sa mong kinabuhi. No, I challenge everybody igsoon. No? Before pamabot ang problema, ampo kadaan. Amen? There's power in prayer. Prayer changes life. Ang pag-ampo, makabag o kinabuhi sa tao. All failure is failure to pray. Many times, ang nadunggan, igsoon, prayer is the best weapon of a believer. Mao niya pinakanindot kaayo nga sandata against itong kaaway, mao sa Satan. God always hear our prayers. God always hear. Nagapaminaw. Ang Ginoo always nagapaminaw sa iyong pag-ampo. Dito ito ang verse, because of time, 1 John 5:14. Adun na lagyan na dali lang. 1 John 5:14. God always hear our prayers, naigsoon the sorrow of this nobleman. All of us, we can face problems tomorrow. Maybe karon wala pa kay problema, but ugma, basta may struggle ka. Ugma, naatay kinahanglan. Ugma, naatay mga problema nga pili atubangon. But thank this Lord igsoon this morning nga ang Ginoo nagapahimay sa tuwa nga pili ka makaampo. Pili ka makasalig sa Ginoo. 1 John chapter 5 verse number 14. 1 John 5 verse 14. The sorrow of this nobleman, ang iyang problema, ang iyang kasubo igsuon, naa siya problema. Mao na igsuon ang iyang anak nagkasakit. 1 John 5 verse 14. 1 John 5 verse 14. Ako basahon, tanawa na sa mga mata. Tingnan sa Bible, 1 John 5:14. The Bible says, and this is the confidence. No, mark igsuon, confidence. Na ay confidence igsuon. And this is the confidence that we have in Him, nakakatang Kristo, that if we ask anything according to His will. Remember, Iksona, kung ang Ginoo, kung ikaw mangayo sa Ginoo, according sa iyang kabubuton, He heareth us. Ang Ginoo, Ikson, is concerned siya sa atong mga kinahanglan. Ang Ginoo, Ikson, is concerned siya sa iyong mga troubles, gamay man na o dako. We must to tell about Christ. Yun naman, siya lang ang makatabang. Amen? Tapos isa ka birthday ko sa, let your request be made known unto God. Let your conversation be without covetousness. Ako ba ko? Malik mo tayo. But pray. Ikaw sa diya, pray. God always hear our prayers. Ang Ginoo, igsoon, nagatubag, kanunay, naganapaminaw, kanunay sa imong mga pag-ampo. It is very important, igsoon, when we have sorrows, when we have troubles, usa lagi pinito mahimo, it is prayer. It is prayer. Na ako'y mga, di ba, bisitahan, usahay, nga mga pamilya, usahay, ang ilang mga bata, or maybe na mga bata na nagsakit, or maybe na mga problema silang panimalay. Wala mo kayo ma-offer nga kwarta nila. Wala mo kayo ma-offer nga pagkaon para nila. So I believe this, ang pag-ampo na ko para nila is very big. Dakop na kay para nila. And from time to time, nga makita na ko ang ilang response, Pastor, kabalo ba ka, Pastor? Sa diya ka na ato, kasabanay, giampuan mo akong anak, pag-augma na ayaw, wow, wala blessing. Dito, gahong ni Pastor, gahong po sa Diyos, amen? Kung pag-ampo na ko na ayaw mo na imong bata, ikaw po pag-ampo ka nga posible maayaw po na imong mga kinahanglan, amen? You know, exalt prayer is a simple word but it's hard to do. Sayon kay litokon, pero result kay buhaton. Pero, ano mong dream ito struggle? Pero pag istorya kaya pag-ampo, anong dream ito medyo huyang? Kabantay kasi mong kinabuhi Kristohanon. The more kung mahina imong pag-ampo, the more hinay imong gitawag respetuhan ng kinabuhi. Ngayon ba ka maluya? Ngayon ba ka ma-discourage? Kumusta imong pag-ampo? Kapadayon pagyapon, oh pastor, kapadayon ka pastor, gaampo mo ko buntag, gaampo mo ko gabi pastor, wala may laptop, pangutana.
seryoso ba ng pag-ampo o wala ni ampo lang katungod ka, gina-required ka? Kumusta yung pag-ampo sa Ginoo nga directly na feel good nimo na feel sa Ginoo nga tinuod ang imong pag-ampo kinasing-kasing dili kay mura ka nag-ampo mura ka mga parisi mura ka mga hipotito nga ampo na ka-ampo tungod kay mo gusto na ko rin mo no kay so we know the real prayer is what? Heartly, directly to God. When was the last time nga ni-ampo ka na sa Ginoo nga seryoso ka na duol sa iya? When was the last time na sakto yung pag-ampo sa iya? When was the last time na nangayo ka? Remember, He helped that because of man. You ask not. Nga nung gala kayo ka matintal sa kalibutan? Nga nung gala kayo ka makabuhat o mali? Nga nung gala kayo ka matintal sa mga butang na iya sa kalibutan? Ano because of what? Prayer. Basta nga nung kabaluman ka, yes, dila ko gikan. And even the pastor, I'm struggling without prayer, with prayer. Dili ibig na pastor ko, perfect na akong prayer life, dili. Pastor ko, pero need ako ang wali, kahit ang sa prayer. Kayo usay, abi mo ito, maayo na kayo sa Bible. Abi na ito, kaya nag-involve sa ministry. Abi ito, kasimba ta. Okay na din yung ampo, na din igsoon. Isuryahan ka. Mas usay ka faithful at church. Mas usay ka bright sa Biblia. Maski pag pastor ka, kung wala ka ampo, way pulos mong kinabuhi. Without prayer, you can do nothing. I don't care kung maayo ka mo tudlo. I don't care kung buhat ka sa Biblia. Pero wala ka ampo, dili mahimaya ang Diyos sa mong kinabuhi. Prayer is very important. Importante kayo ni. Kung sa imong problema karon. Yes. Kung sa imong kinahanglan karon, iampo. Di na ako na ma-provide igsoon, pero pita katudluan nga pinaagi sa pag-ampo, ma-provide sa Ginoo ang imong kinahanglan. And mark this is all, mo na good thing diri. When you pray, you are simply talking to God. Basi ba wala ka realize ba? Nag-aampo ka, wala na sa imaking sa imong ginaampuan. Remember, wala ka gaampo og tao. Wala ka gaampo sa presidente. Wala ka gaampo sa mayor. Gaampo ka sa Dios. Kailan magkinsa ang Dios? Ang Dios maunay nag-iya sa tibuok kalibutan. Maski ang imong kinabuhi, maunay nag-iya. Kana imong maay panglawas gikan na sa Ginoo. Kaya na niya ibuhaton ang tanan kung nagaampo lang jud ka. Amen. Muna ga-pray tag lanpan, ga-pray ta og building plan. So basig wala na naingat ang building plan, lanpan kay basig wala ka ga-pray. Na atay mga activity. Naga-request ang church sa please pray for this, pray for that. Na atay mga prayer request diri. Na mga balatian diri. Ang pangutana, nakatry ba ang ampo nila? Na atay mga missionary. Look at and foreign. Gina-encourage ka nga mag-ampo. Ang question today, nag-aampo ba kanila? Mas siguro wala kay burden sa gitawag ng mission because wala aga-pray. Mas siguro wala kay burden sa simbahan naman wala aga-pray. Now it's so we are a lack of prayer. But I believe this, prayer is the key sa atong gitawag na kasuhanong kinabuhi. Di mo ganit ang aw ng uban, kupampo mo 5 times a day. Kung maampo gani sila before sila musulod sa ilang ampuanan, nakaligo pa, ibilit ang kinilas. Pero kung sa kayo patano sila mag-ampo, dili kayo nasa iba. Wala ko kayo nakasabot sa kaluwasan. Unsa na ka ikaw o ako, nakailas tinuod nga Diyos, kaila ang kinsa ang imong Ginoong gisaligan. Nga nung di ka na mabuhat. Tatawa ka rin pag-ampo, every morning mag-result pa ta. Gabi is amok. Yung say, apoy na tayo, namin kay tulog ka dito, wala tag-ampo, pag-abuntag, mag-ampo, pag-augma, buntag, sayo buntag, skwila na ta, trabaho na ta. Makalimot pag-ampo. Sila, 5 times a day. Dili na mamintan. Pero kita, igsoon. We must understand na unsa kay bakante ang pag-ampo sa mga nagkasuro of this nobleman. He has troubles. Nakasig igsoon nga kasubo siya kinabuhi because ang iyang anak nagsakit. Number 2 points na magduta because of time. Number 2. Una-una, makit ang igsoon storya at balikan na dali. John chapter 4. The nobleman, the halangdon igsoon nga tao, na ay gitawag nga kasubo. Ang kasubo sa halangdon nga tao because his son was point to death. Na ay gitawag igsoon nga sakit ang iyang anak. John chapter 4. Ikaduha. Unsa ato nakit Andre? Number 1, the sorrow of the nobleman. Number 2,
Kung ano pinaka-the best na nakitaan sa nobleman, the Savior. The Savior. Amen? Isa ang Savior doon in verse 48 to 50, tanawa niya. 48 hangtod sa 50. Okay? Verse 48, the Bible says, Then said Jesus unto him, Except ye see signs and wonders, ye will not believe. Now, may na-igsoon, yung mga Hudyo, mga sila. Ang Hudyo, igsoon, di na sila matuo sa kabutan kung walay sinyales o walay kitawag igsoon nga mga simbolo. So that's why, in the Bible, in verse 48, Then said Jesus and unto him, Except ye see signs and wonders, ye will not believe. Verse 49, awa igsoon lang sa Indri. The nobleman said to him, Sir, come down, ere my child die. Verse 50, Jesus said unto him, Go thy way, thy son liveth. And the same believed the word of the Jesus had spoken unto him, and he went his way. Next one, now, the Savior. He made the Savior. That is the Lord Jesus Christ. Nakita niya, igsuon si Christ. Kailan niya si Christ yung tawag at kinabuhi. You know what? Christ is what? The Savior. Amen? Siya ang manduluwas. Walay na igsuon. The Bible says that Jesus is the Savior. Ephesians 5:23. He is the Savior. He is the Christ. Not the pastor. Okay? Dili ang Sunday school teacher ng mga manluluwas. But the Christ. He is the Christ. He is the Savior. Ephesians 23 verse number 5:23. Ephesians 5 verse 23. Ato agyan kadali. Christ is the Savior. Ephesians, okay, chapter number 5 verse 23. Number 1, the sorrow of this nobleman. Number 2, it's on the Savior. He met the Savior. Nakita niya ang atong manluluwas. Chapter 5 verse 23. Tanawa da. Nanaka sa amen. Kumasahon. Verse 23. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church. And next word, and He is the Savior of what? The body. Remember this, Christ is the head of the church. And next phrase, and He is the Savior of the body. Christ is the Savior. Next, isa ba ka verse? 1 Timothy 4:10. 1 Timothy 4:10. Ako Biblia na. Nagyan ka dali. Mga verses na kailangan itong masabtan that He is the Savior. Kaya kasi kinimutan na siya. Asa man yung verse din, kasi Christ Savior. Mga mga verse, ilista na siya. 1 Timothy 4:10. Ikaw sa Bible, 4:10, the Bible says, For every creature, 1 Timothy 4:10, every creature of God is good and nothing to be refused. Namalik ko. 1 Timothy 4 verse 10. Mali ang mga 4. Verse 10, verse 10. For therefore we both labor and suffer reproach, because we trust in what? The living God, who is what? The Savior of all men, especially of those that believe. Last verse, John 4. John 4:42. Balikan ulit. John 4:42. The Savior. Now, so on the nobleman meet the Savior. Una-una, nasa sorrow. Una nga S, he has sorrow. Number 2, he get the Savior. He met the Savior. The next is Savior. Sorrow, Savior, and unya, ito lagi ang last point. Chapter 4, verse 42. Okay, before na abot ang 46, 42 takadali. Tingnan sa Bible niya, chapter 4, verse 42, the Bible says, nakas mong Biblia, pasala ko dali, and said unto the woman, Now we believe, not because of thy saying, for we have heard him ourselves, and know that is indeed the Christ. Next phrase, the Savior of the world. Na igsoon una, the sorrow of the nobleman, he has problem, ang anak nagsakit, but the good thing igsoon, the second point is, he met the Savior. Kinsa ang Savior? The Lord Jesus Christ. He is the only one who can save sa iyang gitawag na tinaboy. The only answer igsoon sa atong gitawag ng mga trouble, dili ang atong gitawag nga silingan, dili ang atong kapitan, dili ang mga tao nagapalibot sa imo. The only answer of your troubles and problems is walay lain kundi si Jesus Christ. Amen? This nobleman, wala sila ang giadtungan. Kabulo ko na sila mga albularyo po sa una. Kabulo ko na apo ni mga witchcraft ni sa una. Naapoy managnaay sa una. Kung naapo na karon. Tama? Pero ayaw kalimot, kung naakay problema, dili ka angay mo duol nila. Kung naakay sakit, dili ka angay mo duol nila. Duol kang Kristo. Amen? Remember, ito sa Bible na, when this kind of man, nagkaroon siya igsuon o problema, naasang tawag na sakit ang iyang anak, but ito sa Bible, he came to Jesus, and he met Christ igsuon sa iyang the Savior. We must continue to believe God no matter what happened.
sa imong problema, sa imong kabalaka, sa imong kasubo, we must continue to believe God. Maski unsay mahitabo, salig sa Dios, maski unsay mahitabo, naigsoon, Jesus is the Savior of the soul. Sa imong kalag, walay lain ang manluluwas niya, si Kristo ra gyud. Giingon sa Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ingon sa Bible, naigsoon, whosoever believeth in Him should not perish. He is the Savior of your soul and my soul. Why? Basta ganun nga naman, Pastor? Because He was died, tungod namatay siya, gilubong, pagkatulog ano na banaw siya, para bayaran ang imong sala. Remember, Igsoon, dili manunta siya ang ilansang sa cross. Ikaw manong tawag ako. Kay si Kristo wala may sala. Pero giingon sa Bible, because sa iyang gibuhat, giduplaan, gigulata, gilatigo for 39 times. Yun sa Bible, Igsoon, gipas-an ang cross, gigurunag, tunok-tunok, niato sa Calvary, gilansang iyong duha kamot, gilansang ang duha katiil, gibangkaw, niagas ang dugo, kanuman, para mahimo siyang manluluwas nimo o manluluwas nako. He is the Savior of your soul. He is the Savior of my soul. Para nagigsoon nga ikaw dili malaglag, apan at wala kay kinabuhing walay katapusan. God is concerned with our soul. Wala mo yung gahapon, God is so very concerned sa imong kalag. Nagkakaroon ko igsoon, ato abrihan na dali, Mark chapter 8, verse number 36. Kitudlo na ko ni gahapon sa essential class. I want to repeat this for dili sa mensahe, dili sa gamay lang ang background. Kung unsa ka importante ang kalag sa tao. Mark chapter 8, verse 36. When he was the Bible dili igsoon, always remember, he was the Bible diha kung unsay value, unsa ka valuable ang kalag sa tao. Mao ni igsoon. Tanaw tani. Because the Bible verse 36, the Bible says, for what it shall profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul. Maski unsa ka dato sa usa ka tao, maangkon man ang tibuok kalibutan, pero sa Bible igsoon pat ang iyang kalag malaglag and lose his own soul. Verse 27, or what shall a man give in exchange for his soul? Maraming igsoon mo ni. Kung imong balansiyon ang gitawag nga value sa kalag, mao ni siya. Giingon sa Biblia, maski pag itigyo mo tanang gold sa kalibutan, tanang nga silver, maski pag itigyo mo tanang kwarta sa kalibutan na, imong ipunon, kung pila may amount ana igsoon, dili kaya bayaran ang imong kalag. Dili kaya bayaran ang atong kalag. Kabalo ba ka, unsa ka valuable ang imong kalag, mao na igsoon. Ang Dios, ang value sa Dios, mao na value sa atong kalag. Kabalo ka, unsa hitabo niya, mismo kinabuhi niya, mismo iyang kinabuhi, i-offer sa cross sa Calvary. Mahimong manluluwas, mahimong Savior. O kimo sa Bible igsoon, ang iyang kinabuhi, iyang gi-offer, iyang giula, iyang gibayad. Mauna maski pag pila ka thousand, pila ka million na mong kwarta, kasi pag nakakahigold na igapo ka balay, ibaligya ni mo na, dili niya kaya bayaran o sa kalag sa tao. Kaya naman ang kalag sa tao equivalent sa kinabuhi sa Diyos. Ingon sa Bible, Christ died on the cross. He was buried. But thank the Lord, for the third day nabanhaw siya. O nahimo sa igsoon nga equivalent sa kalag, usa ka kinabuhi. Ipakamat yan sa cross sa Calvary. Gipakamat yan sa tungan luluwas. That is the Savior. Now, igsoon, you can see the concern of God sa mga kalag. Importante masabtan igsoon na naatay kalag, naakoy kalag, naakay kalag. Now, remember this, kana imong kalag igsoon, mo mo manginabuhi hangtod sa hangtod. Naabi tayo opportunity. Wala pa si Brad Bandoy, Brad Hopper. Nagtatrabaho rin sa may freedom wife. Naay time na nakasuroy ni siya, mga bisita niya ba? Then, naa siya ginabasamar dito. Tama dito sa dito. Ate Pastor, nang hermit trabahante ba? Sigo pangita, Pastor, uy, ma-apply. Kaya ang ilang rason, mahatlok sila. Ano po doy? Bakante ba kaya? Oh, bakante. Apply ko. Magbot. Na opportunity. Niad to minto, gipalantaw yun. Mapili ni Glumon. Pasal mo so? 150,000, 36,000, 50,000, 80,000. Grabe, Glumon mahala. Patay na gani, pero mahal ni Glumon. 150, Glumon. 80,000. O, magiging piso. 80,000 lang noon. Kaya pili, Glumon. 150, atong 150, bago kayo, kaya naman doon, makita ang buklawas ba? Na i-glass, na makita ang whole body. Ang atong ilang ordinary, itong rantay size na lungon nila, ang makita ang buwera. Hindi makita ang body ba? Ang aprihan, isa na ba? Isa na ba aprihan? Now, when namin ito,
Dito kita ko igsuon na realize. So say, mga to naman diyan. Mga makita ko dili patay no. Dito kita patay igsuon nga iya lang gitabunan. Lawas lang gyud. Ana ko kung tao gini mamatay no mao gini. Kung mamatay gyud ko, makita ang gyud lawas lang gyud. Nagpaabot kung mubarog ba? Mao gid lihok. Magpaabot kung tindog. Manjud. Wala na gyud. Patay na gyud. Wala naman nilihok. Pero mo ba? Ang mga ang realidad. Kung naakal ko igsoon, dito mo ma-realize naagil ito kalag. Dito lang ko na-realize nga ang Ginoo dili tong tao nga namatay, ditong lawas nga namatay ang iyang ipakamatyan, kundi ang kalag di ay nga separate atong lawasa. Grabe din ang sa Ginoo sa ko concern. Grabe din ang gipalantaw sa Ginoo, gipalantaw ko sa patay. Pero I realize dito lang nasabtan. Ako many times sama ko sa mga funeral, ato ra jud ko na-realize igsoon kung ang tao og dili mamatay, nahawas ang gimadilin. Pero kung pasunsaon nimo sa analyze, usaon mo siya lantaw, usaon mo siya pagbalik lantaw jud, wala jud, lawas na jud siya. Kabalo jud ka nga wala na jud siya tinuod nga ikaw. Kaya tinuod nga ikaw diyan separate na. Mao din na kasi Kristo namatay sa cross, gilubog na banaw. Dili para sa mga namatay kanang lawas dili, tungod ay sa kalag. Kaya naasulot ang lawas. And you know, so you can understand of that. Na kanang lawas, hindi na ilubong. Pero katong kalag na separate niya, walay butang aning kalibutan, walay kwarta aning kalibutan, walay bulawa aning kalibutan, nga mo value kada ang kalag. Especially sa mga bata. Do you think ang dagko ra ni kalag? Ang bata day. Tao man na sila. Naapon ay kalag. And you know what? Maabot ang panahon, kumabot ang kamatayon, na ay kalag ang bata, natin kalag, igsoon, the Bible says, tungkol kinaatay sala, and you are going to hell. Di ka pili sa langit, kinaatay sala. Bawal ang sala sa langit, but thank our igsoon that Christ died on the cross. Kung nahimo ato na Savior. Number 1, the noble ones that has sorrows. Ang sorrows na kinabumig. Number 2, He made the Savior. And the last. Number 3 points. Ito ang kadali. John chapter 4. Verse number 53. Kung saan tabo igsoon. Number 1, He has sorrow. Number 2, He made the Savior. And the last, nakaangkon siya kaluwasan. The salvation of the noble man. Verse number 53. John chapter 4, 53. 1 kapitulo 4, versikulo 53. And then, mga mata, gamay lang ko lang. Just hold on na lang. Gamay lang di ko lang. 53. So the Father knew that it was at the same hour in the which Jesus said unto him, Thy son liveth, and himself believed, and his whole house. Remember, Ikson, before the Baptist of Pontus, before he met the Savior, kung siya tabo, naayo yung anak. Okay? Yan ang tumalikan. Pero ako ang istorya na lang, naayo ang yung anak. Unya, pag ayaw siyang anak, pag uli na silang balay, nisugat ang servant sa iya, ano siya, kumusta akong anak? Pastor, ang anak ni mo na ayaw na. Siya, iyang mapay, ayaw na. Nga, ang ginawa, wala biya namin ni Christ ang bata. Wala biya giyatuan ni Christ ang bata. Kung saan may gingo sa Ginoo sa iya. Okay? Ulit dito, kaya ang imong anak na ayaw na. Ulit sa inyong balay, kaya ang imong anak na ayaw na. Naman ang title sa mensahe soon. Ako lang yung ang title. The man believed the word that Jesus has spoken unto him. Usa ka tao, usa ka noble man nga nituo sa istorya ni Kristo sa iya. And in fact, in verse number 50, ano, gibasa din na. Dadihan ka na ayaw ng anak, nisugat niya servant. Yan siya, na ayaw ng anak. Pero anong usang orasa na ayaw? Ano na ayaw man siya? Usay na tabo. Asa that hour, 7th hour daw. The same thing, and ingon si Christ of Amen. Mauputong tanig soon nga ang iyang anak na ayaw. You know what? He had sorrow. He made the Savior. Na ayaw iyang anak. And the last, not only na ayaw iyang anak, but he got saved. Verse 23, yung sa Bible, yung sa verse John chapter 4, verse 23, the Bible says, So the Father knew that it was in the same hour, pareha sa oras, nga si Christ dinitok sa iya nga maayo anak, it which when Jesus said unto him,
The Son liveth, and himself believe. Mark the word believe, igsoon. Now salvation is also man, believing in Christ. Salvation sa itong gitawag at alang igsoon is accepting Christ or believing in Christ as what? Our personal Savior. Remember the igsoon, we are saved because we believe. Amen? We are saved because we have faith in Christ. Ni naluwas ta igsoon dito ko kay Baptista, naluwas ta kay naman, nisalig ta kang Christ sa namatay sa cross, ginubong og labanaw para sa atong mga sala. Remember igsoon, people today are confused about salvation. Pero kung imong tunan ng Biblia, ang kaluwasan simple ra gyud kaayo. Di na angay haguan, di na angay buhatag maayo, but remember this, salvation is only by faith and not by works. Ang atong kaluwasan na atong kang Christ, it is by faith. Ephesians 2:9, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is a gift of God, not of works, lest any man should boast. Remember, so this man, walay laing gibuhat, di believe siya what God says, and the Bible says, this man, so man, those because ilang itawag kapag believe, and his whole house, they were saved. In the Bible, it's on, when you believe Christ, when you believe the Lord Jesus Christ, you are saved. You are going to heaven. Isa ka verse na kabrihan. 1 John 5, verse 11, down to verse 13. Familiar verse. Don't confuse about salvation. Ayaw pag-confuse kay tungod sa imong kaluwasan. Kaya ang kaluwasan, mauna ang tema sa atong gitawag nga manluluwas, sa gitawag nga Biblia. The salvation, the redemption, by redemption so ma-saved ta. 1 John 11, verse 1 John 5:11 down to verse 13. Nagsoon, ako lang nagiyan kadali. I preached many times sa kaning mensahe, but it's good for us na ato ma-remember na siya. Verse 11, the Bible says, and this is the record, naka-record sa Biblia, naka-record sa pulong sino, that God had given to us eternal life, and this life is in His Son. What is life? Eternal. O kaning life mo saman, naa sa iyang gitawag nga anak. He that hath the Son hath life. And he that hath not the Son of God hath not life. Laro kay igsoon, kung naa kay anak sa Dios, dahil naa kay kinabuhing dayon. Kung wala kay anak sa Dios, wala kay kinabuhing dayon. Kung sige na pasabot na, if you have Christ in your heart, you are saved. Laro, if you have not Christ in your heart, you are not saved. Muna kung may ng tao, kung ano nakasiguro mo maglangit, kaya ano rin, nakaadto mo langit, nakaadto mo kalibutan, mo istorya mo paun sa makaadtog langit, yes, walay tao nakaadtog langit igsoon, niadto sa kalibutan para istoryahan ka paun sa makaadtog langit, pero ang Biblia gikan sa langit, giyan nimo paun sa ka makasulod sa langit. Amen. Muna yung sa Bible, if you have Christ, ingani ba? Nag-aata ka example, practice din na siya. Ingon sa Bible, Christ, patapos mo na si Christ. Kung sa'yo nakakang Christ, eternal life. Tama ba? Kung mo na si Christ, naa siya eternal life, simple jud kayo, kung naa kay Kristo, kung isalig ka sa iyaw sa inaasi mo, eternal. Ibig sabihin, when Christ, if you accepted Christ as your Savior, you are saved, ibig sabihin, so you're going to heaven, di na ka malaglag, but naa kay kinabuhing dayon. And remember this, ang ganang life is eternal. Dili mawala. Dili angay ni mo haguan. Kay most people today, mo na yung ilang pagtulungan eh. Ingon ang ilang pagtulungan is mauna siya. Pastor, kung mangalagad lang jud ka. Pastor, kung dili jud ka maundag pangalagad, dili ka maundag og simba, dili ka maundag og basag Bible, dili ka maundag ampo, maluwas ka na nila sumali na sisyon. That is not biblical. Ang Bible igsoon, istorya sa whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Na paminaw igsoon, ang imong pagpangalagad, maayo na. Ang imong pagsimba, maayo na. Ang imong pagbasa Bible, maayo na. I'm not saying mali na, pero ayaw na i-part sa salvation. Amen? Kaya salvation is what? Through faith in Christ. Ang imong pagsalig kang Christ. Now, mas hindi ka mangalagad. Pero kung luwas ka, luwas jud ka. Paminaw igsoon, paminaw. Pero kung luwas ka, mangalagad jud ka. Nagmana no? Dili makaluwas ang pagpangalagad. Pero ang pagpangalagad igsoon, bunga na sa imong kaluwasan. Many times, alam ko sa inyo, wala ka na atog simbahan para maluwas ka. Kaminaw, wala ka ni simba tungod kay para maluwas ka. Niadto kag simba mo, simba ka naman, luwas na ka. Gipakita na nimo nga ikaw na higugma sa Ginoo. Gipakita na mo igsoon nga ikaw nangalagad sa Dios. Kay tungod na save ka, remember igsoon. Kung naluya man ka sa imong pagpangalagad, remember lang adlaw na luwas ka. Simple lang yun kayo na.
Kung nawala ang imong focus sa Ginoo, kung wala kay gana mga lagad sa Dios, remember lang nga na somebody namatay nimo, na somebody nagsacrifice nimo, na somebody igsoon nga naghatag o sa iyang balaang dugo nimo. Ano man, para lang gid makaadto ka sa langit. So we are not right because we are Baptists. We are right because we follow the Bible. Ang Biblia igsoon mao ning giya nato. Dili garantiya nga Baptist ka luwas ka. Ano man daga kasimba sa Baptist dili luwas. Daga kasimba sa Baptist faithful kasimba pero problema dili saved. Ang pangutana ba, for example, karong nimuduol sa imong pangutana, blood, mamatay ka, or sister, mamatay ka, asa ka matulog? Did you sure makatubag ka nga langit? Naigso kung dili ka katubag, ibig sabihin, nagduwa-duwa pa ka sa mong kalawasan. Pero I remember this, when I got saved, so kaya ginaluwas ko, November 30, 2008, until today, I know I'm going to heaven. I know I am saved, not because I'm pastor, not because I'm Baptist. I know I am saved because the Bible says that I am saved. People are confused about salvation. Pastor, magbuhat at maayo para maluwas ka. Ingala mi sa una. Ang akong mama naingon siya, Dong, bubuhat ang dagag maayo, langit ka. Kung dagag mali, dagag sala, impirno ka. Now, di na, biblikal. Wala sa Bible na. Ang Bible, may impero tungod kay anta. Ang Bible, tudlo siya, makalangit ka, kumusalig ka ng Kristo. Wala nagabasa sa binuhatan. Ay kung maingon tag binuhatan, ang pangutana mauni, tagada gamay nga example. Kung maingon sila good works ang kailangan, the question is, pila man ka good works ang kailangan buhaton para ma-save. Ngayon sa Bible, naaray tao nga matarong. Wala, tananta sadaan, tananta din makabuhat sa mga gusto sa Ginoo nga gusto Ginoo because we are all sinner. But thank God so on. Muni, last verse, Romans chapter 6 verse 23. Nindot kayo. But the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Unsa ang kaluwasan? Regalo. Unsa ang regalo? Eternal life. Kung imong dawaton, luwas. Kung dili luwas. Mo na kasimple. But the gift of God is eternal life. Ang regalo sa Ginoo kinabuhing dayon. Yung sa Bible niya, if you receive Christ, you are saved. If you are not saved, if you are not received Christ, you are not saved. Wala kung Baptist ka, kung tinutuod ka na member ng church, unta kung rin mangutana sa mga asa kabulok, mamatay ka, ang tubag di mo, langit. Amen? Ayaw pagbuduwa. Daghan na kay tao kung istoryahan, kaya adlaw, faithful sila simbahan. Minute people, mag-sunwining ka, taga-pangutana to, asa kabulok, dili, sigurado, na kung igsoon, kung ang imong pagpangalagad, or even ang bautismo, nakaluwas sa imong pangutana. Sabuta sa itong tawag na bautismo. Kaya mo ko na ilang kalibugan. If think, nga nabaptize sila, luwas na sila. Naapoy na sa ngawan, mula iya pagtulunan. Anak ko sa ma'am, nabaptize sa mga si pastor. Nabaptize sa akong simbahan. Di ba, naala ka? Kung mabaptize mo, luwas na. Mangutala ko nimo. Nabaptize sa mga kaya ka. Sure na makamatong langit? Adi ka, pastor. Uy! Asa man nakasuran sila? Kung nabaptize ka na luwas, tungod kay ang baptismo makaluwas nimo, unta ang baptize nimo, luwas na unta ka. Kung tinuod na makaluwas ang baptismo, minaw igsoon, ang tubig makapalimpyo sa imong lawas, dili sa imong kalag. Ang makapalimpyo sa imong kalag usaman, ang balaang dugo ni Kristo. Dili ang tubig. Ditay kung mabaptize sila, maluwas sila. Dili walay maluwas sa baptismo, amen? Ang kaluwasan na akang Kristo, dili sa bautismo. Ayaw ka confuse. Ayaw kalibog. Kahit kung ang bautismo makaluwas sa ato kaday, si Kristo naluwas. Di pwede. Siya ang Savior, kailangan siya maluwas. Dili pwede. Alam mo, Pastor, si Christ, 30 years old, di bautismuhan na siya. Oh, another example po. Another example. The tip of the cross. Ingat sa Bible, ang isa, ang bugiro kayo, o kung Ginoo ka, naogya, luwasa imong paggaling, luwasa po me. Ang isa, nialaman sa Lord, remember me, when thou comest unto thy kingdom, kung sa imo sa Ginoo, o karon dayon, uban ka sa kuwa sa paraiso, asa mo to karon siya, nasa impero, nasa langit, tingnan naman, si Kristo may kauban niya. Ang pangutana,
Kay naamot sa langit ng sa kawatan. Gibaptay siya, wala. Wala. Ang naman sa langit, tungod kay, nisalig siya kang Kristo. Iyang gituwa nga siya ang manluluwas, siya ang Savior, siya ang Diyos. So na-save siya, without kung saman, baptism. Nakuha na ito na. Remember this one. It's very important to understand nga ang tao karon libog sila. Kaya nga, faith plus baptism equals saved. Dili ikson. Faith alone, you will be what? You will be saved. That is our doctrine from the Bible. But whosoever believeth in Him and baptized in Him man. Ingat Bible, kinsa ka musalig, diya, aniya, dili kayo malaglag. Apan, adunay, kinabuhi nga walay katapusan. Good works. Kailangan ka mo simba. Kailangan ka mga lagad. Anak ko sa itong babae na po, ma'am, nalang po tayo bago na po, inong mga sa Korea, baptism, lumas ka. Yan karoon na po, maglagad ka. Na for example, nga ni ma'am, 14 years ma'am, nangalagad ka sa Ginoo. Kanya ka 10 years, luwas ka diya. O about pag 11 years, yung unang pagpangalagad. Oh, impirno ko to, kasi yan, 10 years mo ma'am. Di man ka 10 years nangalagad para maluwas ka. Pag 11 years, nilayo ka sa Ginoo, yung unang pagpangalagad, impirno ka. Sayang ka sa 10 years. Sakripisyo kag maayo, nagsangyaw ka sa puno sa Ginoo. After 10 years, impirno rigapon ka. Dili gyapon wala ka siguraduhan, amen. But the Bible says, in Christ we have man eternal life. Verse 12 in the Bible diyan, he that hath the Son hath life, and he that hath the Son of God hath not life. Lalo kay son, eternal life is what? The Lord Jesus Christ. You are saved. I am saved. O ginuwat, mauni ang tinugdan, mauni pinakasinugdanan sa ato pahimong Kristohanon. As I said ganina, naluya kasi kung saan kinabuhi, nalibog kasi mo kinabuhi karon. Remember, na isang bali na matay nimo. Na isang bali na sakripisyo kinabuhi para lang nimo. Now, so for conclusion today, the noble man na ating problema. The next, he met the Savior. Pag meet the Savior, son, he got saved. He got saved. Naluwas sa igsoon. Usahay, mawalay, tama niya siya. Na yung mga tao karon, nagka-problema sila, i-purpose sa Ginoo, nagka-problema sila to meet the Savior and last para ma-save sila. They use the problem. Ginagamit ang problema para ang tao maduol sa Ginoo. Not only nga ma-meet nila ang manluluwas, ma-meet nila si Christ, but the last, ma-save sila. Now, so the purpose of that is what? Ma-save. Now, so by the way, our greatest problem is a sin problem. Yes, natin problema usahay sa ginawa ng financial, problema sa sakit sa lawas. But the pinaka-greatest problem in our life is what? The sin. Sala na problema. That's why we need Christ so that we can enjoy heaven. If you are not saved today, get saved. Kung dili pa kaluwas, ayaw hawa ang congregation dili kaluwas. Ang kaluwasan libre, ang kaluwasan pwede may balaan. Samtang buhi pa tayo naman, na ay Biblia isuon nga naghatag kanto kadaugan na magtudlo kanto, and we are saved, we are going to heaven. Mag-pray ka, isuon this morning, duwa ng ulo. Ito yung katumata, let's pray. Lord, once again, thank you for your goodness. Salamat, Lord, sa mensahe nga mga dunggan. Lord, dili gid takos ang ayan maluwas tungod kay makasala ni. But salamat, Lord, nga ikaw ang Ginoo mo namatay sa cross, gilubog nga banaw, giula ni mo ang imong dugo sa cross sa Calvary. With us makaangtong ni kinabuhi walay katapusan. Lord, karon nga udto, Lord, ubuntag ikaw magapanalangin, Lord, sa mga tao nga dili pa say. Ikaw magaluwas, Lord, kay sa ina. Maybe, Lord, na ay membro ang simbahan, nagduduwa sa kaluwasan, Lord. Tandala ang pagduduwa, Lord. Yung alugad nga 100% Kuhat ko sila sa langit. Kung naamay mga tanong na mo, Lord, naamay katubag, Lord. Makatestify din ni Lord na tinuod ang akong pagsalig, tinuod ang akong pagdawat nila sa imo. Just like the noble man, Lord. He has sorrow na problema. But thank you, Lord, na ay Savior. Makatabang sa problema. And the last, He made the salvation in His life. Kauban ng pamilya. Lord, saguti ang among kalag. Na dili may impyerno. But salamat, kina ay eternal life na mula ang kundiya ng Kristo. Now, so on this morning, tayo ko sa ulo, piyaw sa mata. While the piano is playing,